Marahil po ay natatanda ninyo mga kapatid at mga kaibigan namin, mga magulang, ang tinalakay po natin sa nakaraan sa palatuntunang ito, na maraming mga tao dahil po sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan, kahirapan, kawalang hanap buhay, ay inuubos ang kanilang buong panahon sa mga bagay na material. Na nalimutan po nila na kapag tinamo man nila yung mga bagay na kanilang gustong matamo, matatapos din po ang kanilang buhay at higit sa lahat, matatapos din po ang daigdig na ito sapagkat nagtakda ang Panginoon Diyos ng araw ng paghuhukom na kung saan ay matutupok ang buong daigdig at masusunog ang lahat po ng mga bagay sa daigdig na ito. Kaya sino po ang mga mapapalad? Ang mga taong nakarating sa wastong pagkaunawa na dapat nilang sundin ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. May tinitiyak po ang ating Panginoon Kristo na mga taong maliligtas, mamatay man, pero merong muling pagkabuhay. Ano po ang katunayan nito, mga kaibigan? Kanino po ba ipinangako ng ating Panginoon Kristo na hindi sila pagtatagumpayan kahit po ng kapangyarihan ng kamatayan? Ang talatang babasahin po natin ay binasa ko na po nitong nagdaan na palatuntunan natin, pero alang-alang sa mga hindi naman po nasubaybayan yung ating pagtalakay sa nagdaan, at sa kapakanan na rin po at magkaroon ng tinatawag na maalaala natin yung nakaraang tinalakay natin, babasahin po natin ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo dito po sa Mateo 16:18. Ganito ang pahayag niya mismo sa atin. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ayon po sa talatang ito, ano ang itinayo o itinatag ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi niya, aking iglesia. Ano po ang dakilang kapalaran pagka ang tao ay kaanib sa iglesia na kanyang itinatag? Tiniyak po ng Panginoon Kristo, hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Pero aling iglesia ang tinutukoy? Ipinapapansin po namin ang pahayag ng Panginoon Kristo, aking iglesia. Kaya hindi po ang kung ano-anong iglesia. Nang tinawag po o binati ng mga apostol ang iglesyang ito, paano po nila tinawag ang iglesyang yon? Ang babasahin natin nakasulat po sa Roma 16:16, ganito ang pahayag sa atin ng dakilang apostol na si Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ano po ang pangalan ng iglesia na tinawag ng Panginoon Kristo na aking iglesia? Nang tinawag po ng mga apostol, iglesia ni Kristo. Kung gayon, sino po ang mga nakatitiyak na tinitindigan o pinangakuan ng ating Panginoon Kristo na hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Sila po ang mga taong kaanib sa iglesia ni Kristo. Ngunit ito po ang mahalagang tanong, mga kaibigan. Ang ibig po bang sabihin ito, kapag ka ang tao, iglesia ni Kristo na, hindi na siya mamamatay o malalagutan ng hininga? Yung po marahil ang itinatanong ninyo. Aba, hindi po. Dahil gaya po ng nalalaman din ninyo, mga kaibigan, una, namatay po ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo. At maging ang ating Panginoon Kristo na nagtayo ng iglesia, nakaranas din ng kamatayan o pagkalagot ng hininga. Kung gayon, ano po ang kahulugan, mga kaibigan, nang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo na yung kanyang iglesia ay hindi pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan? Ang sasagot po ay si Apostol Pablo. Basahin natin dito po sa unang Korinto,
sa 15:52. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Mga kaibigan po namin, ano po ang kahulugan na hindi na makapananaig sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo kahit ang kapangyarihan ng kamatayan? Tandaan po natin, kahit na ang mga kaanib nito ay mamatay o malagutan ng hininga, mabubuhay anyang mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Pahayag po yan ng talata. Kailan po ito magaganap? Sana napansin ninyo, sa huling pagtunog ng pakakak. Sa huling pagtunog ng pakakak. Ang tanong, kailan po ang tinutukoy na huling pagtunog ng pakakak na kung saan mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan yung mga mapapalad na mga maliligtas? Ang babasahin natin po ay pahayag muli ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica sa 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga magulang at mga kaibigan, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo na huling pagtunog ng pakakak na sa araw na iyon ay bubuhaying mag-uli ang mga kay Kristo ay sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesucristo o sa kanyang ikalawang pagparito na siya rin pong araw ng paghuhukom. Binasa ko na po sa nagdaan na ating palatuntunan, batay po sa ikalawang Pedro 3:10 at 7, na sa araw na yaon ay matutupok ang buong daigdig sa pamamagitan ng apoy sa kakilakilabot na araw na yaon. Ano po ang gagawin sa mga taong namatay na kay Kristo o kaanib sa kanyang iglesia? Batay po sa talata ng Biblia na ating binasa, sila niya ay unang mabubuhay na mag-uli. Paano naman po yung mga darat ng buhay na kaanib sa tunay na iglesia? Mamamatay pa po ba sila? Malalagutan pa ba ng hininga sa kamuling bubuhayin? Hindi na po. Kundi sila ay aagawing kasama ng mga unang binuhay upang sumalubong sa ating Panginoon. Kaya tanong, ano po ang dakilang kapalaran ng mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ang babasahin po natin ay nakasulat dito po sa aklat ng Apokalipsis sa 20:6. Ganito ang inyong maririnig at matutunghayan niyo naman po sa inyong screen, mga kaibigan po namin. Mapalad at banal ang mga may bahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Mga kaibigan po namin, napakapalad po, maswerte po ang mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Bakit po namin ito ipinahayag sa inyo? Sapagkat ayon po sa talata ng Biblia, wala nang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Marahil po ay itinatanong ng mga bagong sumusubaybay sa amin, alin ang tinutukoy na ikalawang kamatayan na wala ng kapangyarihan yaon dun sa mga makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli? Ito po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy, gaya po ng mababasa natin dito naman po sa talatang 14
Subaybayan po ninyo at itutuloy natin ang pagbasa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayang tinutukoy po na hindi na makapananaig sa mga kaanib sa tunay na iglesia o kaanib sa iglesia ni Kristo, batay po sa Biblia, ito po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya sa lahat po ng narating ng palatuntunan ito, mga kaibigan namin, ito po ang dahilan. Kaya ang ipinahayag ng ating Panginoon Kristo kanina dun sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa mga kaanib sa iglesia ang kanyang itinatag, hindi sila pananaigan kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Kaya ang mahalagang tanong, saan po maninirahan ang mga maliligtas o mapapalad na mga kaanib sa iglesia ni Kristo na matay man, pero nakasama sa unang binuhay na maguli at yun dinat ng buhay, hindi na po makakatikim ng unang kamatayan sapagkat isasama sila sa unang binuhay na maguli para sumalubong sa hangin sa ating Panginoon Kristo. Saan sila maninirahan? Biblia po muli, ang babasahin natin. Apokalipsis po sa 21:1-4, ganito ang itinuturo sa atin at nilalaman po ng talata ng Biblia. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga kaibigan at mga magulang, saan po inilalaan ng ating Panginoon Diyos na marirahan ang mga kaanib sa tunay na iglesia o nakarating at nanatili sa loob ng iglesia ni Kristo? Ayon po sa talata ng Biblia, doon anya sa bagong lupa na may bagong langit na tinatawag din ng Bibliang bayang banal o ang bagong Jerusalem. Kaya, marahil natatandaan yung tinalakay natin sa nagdaan. Ang katawang ito, papalitan. Kung paanong papalitan ng daigdig na ito, papalitan din po ang ating katawan para maangkop doon sa ating pupuntahan. Bagong lupa na may bagong langit. Ano po ang napakalaking pagkakaiba ng pamumuhay ng mga tao sa mundong ito? Kung ihahambing sa mga pamumuhay ng taong mapapalad na mananahanan doon sa bayang banal. Kung sa mundong ito po, napakaraming problema. Lahat dumaraan po dyan . Ngunit matatapos po ang lahat ng ito kapag nakarating na tayo doon sa bayang banal. Ba't po tinitiyak na matatapos? Sapagkat ayon sa talata, doon anya ay wala ng pananambitan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Wala ng hirap. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At higit po sa lahat, sana napansin ninyo, doon anya, hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kaya wala ng kamatayan. Wala ng sakit o kirot, hapdi.
na mararanasan pa roon, sapagkat doon po ay isang uri ng malwalhating buhay ang tatamasahin po ng mga tao doon. Tumigil po ako saglit para lalo ninyong mapansin ang napakahalagang tinatalakay po natin. Alam po ba ninyo ang kayarian ng bayang banal na ipinangako ng Panginoon Diyos? Kaya napakahalaga na tayo po makarating doon. Ang babasahin natin ay nakasulat po dito sa Aklat ng Apokalipsis. Sa 21, 10 hanggang 11, ituloy na po natin sa 18 hanggang 21 at 23 pa, ganito ang maliwanag nating mababasa. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok. At ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kalwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pabuting sari-saring mahahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe. Ang ikalawa ay sapiro. Ang ikatlo ay kalsidonia. Ang ikaapat ay esmeralda. Ang ikalima ay sardonika. Ang ika-anim ay sardio. Ang ikapito ay krisolito. Ang ikawalo ay birilo. Ang ikasyam ay tupasyo. Ang ikasampu ay krisopasyo. Ang ikalabing isa ay hasinto. Ang ikalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay isang perlas. At ang langsangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. At ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat nililiwanagan ng kalwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, ito po ang kayarian ng bayang banal na inihahanda para sa mga maliligtas. Wala pong bansa, isipin po ninyong mabuti, wala pong bansa, walang bayan dito sa mundo na katulad nito. Sapagat ang sabi po sa talata ng Biblia, sana napansin ninyo, na ang bayanan niya ay dalisay na ginto. Isipin nyo, dalisay na ginto. At pagkatapos po, ang pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay mamahaling bato. Yung mga mamahalin at mahalagang bato. Pati ho yung lansangan doon, napakalaki ng pagkakaiba. O sige, isipin po ninyo mga kaibigan namin, aling bansa, o sabihin natin pinakamayamang lunsod sa daigdig na ito, na ang lansangan o kalye, pure gold o dalisay na ginto. Meron ba kayo nakitang ganyan? Walang ganyang lansangan dito sa daigdig na ito. At hindi lang yun. Ayon po sa talata ng Biblia, sana napansin po ninyo, at ang 12 pintuan ay 12 perlas. Sipin nyo, isang pintuan. Malaking perlas. Isang pintuan lang ho yun. Naroon po ang pinakamalaking perlas sa lahat. Ano pa po ang naroon sa bayang banal, mga kaibigan? Naroon din po ang ilog ng tubig ng buhay at ang punong kahoy ng buhay. Hindi po yan opinyon. Gaya po ng mababasa natin dito po sa 22, 1 hanggang 3. Dito pa rin po sa Apokalipsis. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay, na maningning na gaya ng bubog, na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero, sa gitna ng langsangang yaon,
at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay, na namumunga ng 12 iba't ibang bunga, na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pampagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Binasa po natin ang mga talata sa Biblia, na doon po sa Bayang Banal, naroon ang ilog ng tubig ng buhay at ang punong kahoy ng buhay. Kaya ang buhay na taglay po ng tao roon, mga kaibigan, ay buhay na walang hanggan. At doon po, bateri sa talata ng Biblia, hindi na po magkakaroon ng anumang bagay na isinumpa. Hindi kagaya ng pamumuhay dito sa daigdig. Kaya habang naglalakbay po sa daigdig na ito, narito pa tayo sa daigdig na ito, yung mga taong nakarating sa tunay na paglilingkod, anong pagtuturing sa sarili ng mga nakatakdang manahanan doon sa Bayang Banal? Itinuturing po nila na sila po dayuhan o manlalakbay na nakikipamayan lamang sa daigdig na ito. Gaya po ng patotoo ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:11, subaybayan po ninyo. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Kayang mga kaani po sa tunay na iglesia, maaaring tayo po nakikisalamuha sa mga tao sa daigdig na ito. Pero para sa mga tunay na nakaunawa ng aral na ito ng Panginoon Diyos, tayo po dayuhan na nakikipamayan lamang. Pansamantala lang. Pansinin po ninyo, pansamantala lang, hindi po panatilihan ang pagtira natin sa daigdig na ito, sapagkat ang tunay nating bayan ay ang langit na ipinangako ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan yung patotoo ni Apostol Pablo sa Filipos po, 3:20 hanggang sa talatang 21. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Napakaliwanag po ng ipinahayag na ito ni Apostol Pablo. Ang langit anya, ang langit ang tunay nating bayan. Kaya anong uring katawan na po ang tataglayin ng mga mapapalad na makakapiling ang Panginoon Kristo at ang Diyos doon sa langit o sa Bayang Banal? Ayon kay Apostol Pablo, pagdating anya ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Katawang taglay ng ating Panginoong Kristo. Hinahangad po namin, mga kaibigan, na doon tayo makarating na magkakasama upang magmana ng maluwalhating pamumuhay at ng buhay na walang hanggan. Alam namin, marami sumusubaybay po sa palatuntunang ito, na pinakahahangad din po ninyo na magtamo ng mga dakilang biyayang ito na itinuturo po sa atin ng Biblia. Upang hindi tayo mabigo, sundin natin ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Itinuro ng ating Panginoon Kristo at maging ng kanyang mga apostol na kaparaanan para tayo ay mapabilang sa mga taong mapapalad na magtatamo ng walang hanggang buhay pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Lahat tayo habang narito sa daigdig, maraming mga suliraning pinagdaraanan, maraming pagluha. Iba't iba tayo ng nasasagupa, pero magkakaroon po ng katapusan o tuldok ang lahat ng ito kapag tayo
nakarating sa loob ng tunay na iglesia na natiling sumusunod at itinaguyod ang paglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hangad po namin na pinakinabangan po ninyo ang ginawa nating pag-aaral sa pagkakataong ito.